Magandang hapon mga kapatid. Muli po ay salamat po sa inyong walang tigil at pagtsatsaga sa ating Grace Everyday. Tayo po'y manalangin para sa ating panimula. Salamat Panginoon sa araw na ito. Minsan pa kami ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil lagi mo kaming pinapaalalahanan ng iyong mga salita. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa bawat araw ng iyong mga salita. Patatagin at palakasin sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Ang dalangin namin, makilala ka namin ng lubusan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po. Sa 2 Timothy po tayo. 2 Timothy chapter 2 verse 14 to 25. Ang karapat-dapat na lingkod ni Kristo. Karapat-dapat. Ako, pag sinabing karapat-dapat parang challenge agad, no? Karapat-dapat. Actually, mga kapatid, wala naman talagang karapat-dapat kasi lahat naman tayo nagkasala. So, malinaw po yan, Wala pong karapat-dapat sapagkat lahat ay nagkasala. Ganun pa man ay ang Diyos ay mahabagin. Unang-una, gusto ni Lord na gamitin yung mga makasalanan. Kasi kung ang Diyos ay magsasalita sa mga tao, susunod agad sila. Lahat po sila ay wala na po sigurong hindi susunod kasi pag Diyos ang nagsalita. Ganun pa man, hindi po gagawin ng Panginoon yun. Gusto niya gamitin yung makasalanan. Tayo na kanyang binago kasi yung patotoo natin. Kasi sila makasalanan din po sila. Tayong makasalanan, magpapatotoo sa kanila kung paano tayo kinahabagan ng Panginoon at kung paano tayo binigyan ng Panginoon ng pagkakataon maglingkod sa Kanya. Mas maganda kasi yun kaysa yung maglilingkod ka na hindi mo kilala yung sarili mo. Kasi pagkakilala mo yung sarili mo, lalo mo siyang pararangalan. Sapagkat sasabihin ng bawat isa, mahabagin ng Panginoon, mabuti ang Panginoon. Kasi kinahabagan kami. Binigyan kami ng pagkakataon. Yun po yun Sinabing karapat-dapat. Meron po kasing dapat gawin. Excuse me po, inom lang po akong tubig. Dapat po talaga ay meron kang gagawin para maging karapat-dapat ka. Kasi hindi naman pag sinabing karapat-dapat parang walang pagsisikap. Walang gagawin. May gagawin ka para ka maging karapat-dapat. Pero kung tutusin, hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Minarapat ng Panginoon. O dahil sa ikaw ay minarapat, kailangan mong gawin ito para maging karapat-dapat. Okay po? Meron kang part na dapat gawin. 2 Timothy po. Pero bago yan, manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay muli lumalapit sa iyong harapan at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos na mapapagkatiwalaan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. 2 Timothy chapter 2, 14 to 26. 2 Timothy chapter 2 verse 14 to 20. Ang karapat-dapat na lingkod ni Kristo.
Dahil nga po si Timoteo ay isang manggagawa, isang leader, tagasunod, youth pastor, pinagkatiwalaan, at nakitaan na may kakayanan maglingkod sa Panginoon. Meron po siyang pusong mapaglingkod, handang sumunod. Meron po siyang kakayanang manguna bilang isang leader. Kasi hindi totoo naman po yun, hindi naman po lahat binibigyan ng pagkakataon na maging leader. Kasi kailangan muna makita dumaan muna tayo sa process, unti-unti. Unti-unti yan. Dahil kapag nakita ng mga pastor na ang isang member ay nakikitaan ng paglago, ang pastor mismo ang nagre-rekomenda at sinasabi sa taong ito kung pwede na siyang maglingkod at bigyan ng responsibilidad sa simbahan. So ito nga po ang mga advice, yung mga gandang advice ni Paul kay Timoteo. Basahin po natin sa chapter 2 verse 14. Ang karapat-dapat na lingkod ni Kristo. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay kapahamakan sa nakikinig. Ito yung mga nasasakupan ni Timoteo. Si Paul yung sumusulat at sinasabi niya, bilang mga lingkod ng Diyos, dapat huwag nagtatalo-talo, nagdidebate. Kasi alam niyo naman, di ba, pag debate, hindi nagkakasundo. Pagalingan. At saka alam niyo po, mahirap po magdebate sa labas. Kasi ang tao gusto puro nakakatawa. Hindi naman lahat naiintindihan. Kaya pagka may isang bagay na binitawan yung isang panig na hindi nasagot, nagtatawa na, no? Ganun Para sa kanila, magaling yung isa, pagalingan Hindi po ganun sa Biblia Ang kailangan may paliwanag ng maayos sa tao at maunawaan. At yung taong napaliwanagan ay makukumbinsi. Di ba po? Makukumbinsi na tama yung sinasabi. At siya mismo ay sa ilalim dun sa iyong sinasabi. Siya ay susunod. Yun po yung sinasabi nito. Huwag pagbilinan mo sila, sabi ni Paul kay Timoteo. Yung mga miyembro mo, pagbilinan mo sila, huwag magtalo-talo. Kasi minsan, nauwi sa pagtatalo, hindi na maganda yung nagiging resulta. Nag-aaway-away. Yung mga nakikinig ang magkakaroon ng problema. Imbis na makaunawa ng tama o maging maayos sa kanila pandinig yung katuruan, ay sila po ay nakukonfuse, nalilito. At sila mismo ay magsasalita na hindi ko nga naintindihan kung anong sinasabi na kasi nag-aaway-aaway. Hindi po yan sinasabi ni Paul dito. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapahamakan sa mga nakikinig. Kasi mga kapatid, ganito po kapag nangangaral ka, ang number one purpose mo, yung nakikinig, ay madala mo sa Panginoon. Tama po. At mapaliwanagan mo siya ng maayos, malinaw, at makumbinsi yung taong yun na tumanggap sa ating Panginoon at kilalanin niya. So kung ang mangyayari ay magtatalo-talo, yung nakikinig, lalo na medyo mababaw pa at hindi niya pa alam yun, magiging negatibo para sa kanya yung dating.
Ang reaksyon niya siguro, masabi niya, kayo mismo nag-aaway-aaway, hindi kayo nagkakasundo. So, hindi siya makukumbinsi. Siya sinasabi ni Paul dito, manapay kapahamakan sa mga nakikinig. Imbis na madala natin sila sa Panginoon, dahil narinig nila yung pagtatalo at hindi pagkakasundo, at hindi maayos yung paliwanag at hindi malinaw, hindi sila nakumbinsi. Imbis na sila ay mahikayat at madala sa Panginoon, ano mangyayari? Aayaw sila. Sila mismo hindi nagkakasundo eh. Yun yung sinasabi ni Paul, kapahamakan sa mga nakikinig. Tuloy, verse 17. Verse 15. Pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So, yung sabihin yung karapat-dapat dito, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Yung pala yung karapat-dapat doon. Manggagawang walang dapat ikahiya. Actually, brethren, maaaring sa iba sa atin nahihiya dahil di pa ako brother masyadong mahusay magpaliwanag eh. Sinasabi kasi ito kay Timoteo eh. Sinasabi ito sa kanya, ng mismong leader. Bagamat may mga member doon, pero ito po'y para sa leader. Ngayon, yung mga member naman, nandoon sila, naririnig din nila yung ganung advice ni Paul. Ay, bagamat hindi pa sila, para sa kanila yung ganung advice ni Paul, dahil hindi pa nga po sila leader, pero darating ang panahon, magiging leader sila, at nakikita nila yung magandang advice, payo ni Apostol Pablo, na kailangan ay hindi nahihiya, tapat at nagtuturo ng katotohanan. Tapat na walang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Kailangan daw pala ito yung sinasabi ni Paul, malinaw po nagtuturo ng katotohanan. Mahirap po magturo ng hindi mo alam yung katotohanan. Hindi ka sigurado na ituturo mo kung ano yung katotohanan. Kaya kailangan ng isang leader ay meron na siyang understanding na alam niya yung katotohanan at hindi siya dapat mahihiya. Tayo po mga kapatid, minsan di ba nahihiya po tayo, namimili tayo ng ating binabaginan, pero yun po yung sinasabi rito maging karapat-dapat. Manggagawang walang dapat ikahiya at nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang walang kabuluhan at malalaswang usapan sapagkat ang mga gumagawa ng yan ay lalong nalalayo sa Diyos. Yung mga malalaswang usapan, hindi daw po dapat pinag-uusapan sa loob ng simbahan yan, yung mga malalaswa. Po, kasi alam niyo yung mga kabataan minsan dahil sa sobrang mapupusok, minsan mga joke-joke, yung mga biro-biro mga malalaswa, hindi po dapat yan kasama sa katuruan. Opo, hindi po nakakatulong yun. Nakakasira ng katotohanan. Kaya iniiwasan, sabi yan, i-avoid nyo yan. Yung mga walaswang usapan. Sapagkat ang mga gumagawa na yan ay lalong nalalayo sa Diyos. Ito po yung, meron kasi rito ng inalimbawa na si Himeneo at si Pileto. Sumalungat sila sa katuruan, sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Na naganap na yung pagkabuhay. Sabi dyan, so ang kanilang lumihis sila na sinasabi nila na naganap na yung pagkabuhay ng mga patay. Sinira nila yung kanilang pananampalataya. At ito nga raw po yung minsan nangyayari sa loob ng simbahan. Sumasalungat sa mga maling katuruan. Yung katotohanan kasi, yan ang ipapangaral talaga sa loob ng simbahan.
Minsan mayroong mga disagree, may mga ayaw ng katotohanan, pero yun po yung katotohanan. Kaya kung mapapansin dyan, mga kapatid, napakaganda ng mga advice ni Paul kay Timoteo. Kung ano yung mga dapat iwasan, kung ano yung dapat pagyamanin, taglayin ng isang manggagawa. Manggagawang walang dapat ikaya na nagtuturo ng katotohanan. Talon po tayo sa verse 19. 2:19. Ngunit matibay ang saligang tinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya at ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Alam na pala ng Panginoon kung sino-sino yung sa Kanya. Kung sino yung sa Kanya at hindi sa Kanya. Alam na ng Panginoon. Isa sa mga tinatayuan natin yung creed na tinatayo ang katuruan. Na si Lord ay all-knowing God. Alam niya yung lahat ng bagay. Kaya sinasabi diyan, alam niya kung sino-sino sa Kanya at yung hindi sa Kanya. Alam ng Panginoon kung sino yung sa Kanya at yung hindi sa Kanya. Bagamat nasa loob ng simbahan yan. At ang mga tumatawag sa Panginoon, sabi diyan, ay dapat lumayo sa kasamaan. Remember yung parable na mga hasik, di ba? Merong damo tsaka trigo. Sa loob ng simbahan, hindi naman po lahat puro Kristiyano talaga. Hindi naman natin malalaman yan eh. Dahil tao tayo. Bagamat lahat yan umaaten, pero hindi mo alam kung sino-sino talaga yung totoo. Kung sino talaga yung may takot sa Panginoon, kung sino talaga yung talagang sa Diyos. Kaya ang katibayan na siya ay sa Diyos. Excuse me lang po kasi medyo kumakahol yung aso. Ang katibayan ay dapat lumayo sa kasamaan. Yung mga taong kakilala ng Panginoon. Kapag kilala ka ng Panginoon at alam ng Panginoon kung sino ka at sino tayo, ang katibayan niyan ay dapat lumalayo tayo sa kasamaan. Kaya dyan, nalimbawa ni Paul sa isa daw maharlikang tahanan, sabi niya, hindi lahat ng gamit ay ginto. Yung iba ay mayari sa kahoy at yung mga pangkaraniwan ginagamit araw-araw at yung mga pilak na mamahalin gamit ay ginagamit lamang yun pag may okasyon. So yung mga taong lumalayo sa kasamaan, yan yung ginagamit ng Panginoon. Sumubang gamitin ng Panginoon para sa isang maharlikang gawain, sa isang piging. Nakalaan ka para sa isang gawain na pandangal para sa Panginoon. Kaya nga hindi po basta-basta yung paglilingkod. Kaya nga po lahat dumadaan sa proseso. Mananampalataya, then unti-unti na sinasabuhay niya. Kaya nga tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na isa pamuhay. Kapag sinasapamuhay na ng isang member, lumalago na siya, nagkakaroon na siya ng kaalaman. Ibig sabihin, nagmamature na siya, mga kapatid. No? At naintindihan niya na kung paano maglingkod sa Panginoon at handa niya nang tanggapin, willing siya, yung responsibility bilang isang manggagawa. At alam niya na siya ay naligtas sa grasya ng Panginoon. At ito nga po yung ginagawa ni Timoteo. Tinuturuan siya ni Apostol Pablo, dinidisciple siya. At ito nga po ang hawak niya, yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At siya naman ay inaalalayan ni Apostol Pablo. Yan, hindi naman po iiwanan ng isang manggagawa. Meron po sa kanyang leader na nagmamasid sa kanya. Tinitingnan yung kanyang ginagawa at inaalalayan siya.
Hindi po siya pinapabayaan ni Apostol Pablo. Para po maging karapat-dapat at maging tama yung kanyang paglilingkod. Kami po mga kapatid ay dumaan po sa training, napakatagal na panahon. Opo. At una, dati din po kami mga member, umaattend, nakikinig. Pero dumating yung panahon na talagang kailangan mo ng paglingkuran ng Panginoon. Binigyan ka ng pangunawa at pinatatag ka ng Panginoon, pinalakas ka. Higit sa lahat ay binigyan ka ng Espiritu Santo na magagamit mo. Yung Espiritu Santo ang nagtuturo sa'yo, nagpapalakas sa'yo, naglilid sa'yo para ikaw ay magawa mo yung ating part sa simbahan. Sabi nga sa katawan po, mayroong mga kamay, mayroong ilong, may mata. So maaaring tayo ay kamay, ilong, may mga part yan. Meron siyang gawain sa katawan. Iba yung gawain ng tenga, iba yung gawain ng mata, ng ilong. Iba yung gawain ng kamay at ng paa. Lahat yan ay merong iba yung gawain ng bibig. Lahat sila ay nagpa-participate. So ganun po tayo, lahat po tayo nagpa-participate para po sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ito nga po ang paatipaksa, yung karapat dapat. So ang sinasabi doon, walang dapat ikahiya, dapat na nagtuturo ng katotohanan. Yun muna yung binabanggit ni, hindi dapat ikinakahiya ang katotohanan. Opo, kaya nga po mapapansin nyo, kahit sa social media ay mababasa natin. Kahit saan, sa TV, sa radyo, sa dyaryo, ipinapangaral ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Si Jesus, ang tagapagligtas. Na ang makasalanan ay kailangan maligtas sa pamamagitan ng habag ng Panginoon. At habang to sila ay nananampalataya, darating ang panahon, sila ay lalago. At pag lumago sila ay maglilingkod sa Panginoon. Yan eh. Sabi nga natin, di habang panahon member ka, no? Darating ang panahon na tayo ay magtuturo at maglilingkod. Hindi mo regalo yung magturo, pero sa Biblia po maraming gift eh. Mayroong pagbibigay, may paglilingkod. Ayan. Ang gift niya ay prayer. Meron siyang gift na maglingkod sa simbahan, gumawa. Yung kanyang talento ay ibahagi niya. So marami pong paraan mga kapatid. Ang mahalaga po yung sinasabi niya, tayo po yung maging karapat dapat. Kasi ito po ay advice payo ni Apostol Pablo sa isang naglilingkod sa Panginoon, kay Timoteo. Opo, kasi yung mga bago, darating ang panahon, ipapaliwanag din sa kanila yan. Sa mga nagsisimula at nasa kalagitnaan. At kapag sila'y lumago na, ipapaunawa sa kanila ng Diyos kung paano yung paglilingkod. At sila nga po ay darating din sa ganitong pagkakataon, sila po ay maglilingkod. Yun lamang po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo na tuwi na kayo po ay nagpapaunawa sa amin. At salamat po Panginoon dahil ang paglilingkod ay isang paraan para kayo parangalan. At ito po ay pribileyo ng mga manggagawang katulad namin. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.